takot ang nararamdaman ni Lorenzo sa mga oras na kausap niya si Elizabeth. Wala siyang nagawa kung hindi ang sundin ang kondisyon ni Breeze. Nalaman kasi nito ang tungkol sa pagbubuntis ni Cassandra at totoong motibo niya kaya pinakasalan si Elizabeth. Ayaw niyang malaman ni Elizabeth ang tungkol sa relasyon nila ni Cassandra. Ang ending, siya rin ang nahihirapan dahil gumagawa na si Breeze ng hakbang para maagaw sa kanyang asawa. At dahil sa takot niyang mawala sa kanya si Elizabeth, ay wala siyang choice kung hindi ang ilihim sa asawa ang totoo. Si Cassandra ang sinisisi niya kung bakit gumulo ang lahat. Sinabi nito kay Breeze ang tungkol sa relasyon nila, kaya lumakas tuloy ang loob ni Breeze. Nawalan na siya ng ganang pumasok sa trabaho at pinuntahan niya si Cassandra sa Batangas. Sa sobrang galit niya sa nagawa nitong kadaldalan, ay nagawa niyang sakalin ito. Lorenzo, bakit? Nasasaktan ako. Ano ba? Ano bang problema mo? Halos maiyak na lang si Cassandra sa ginagawang pagsakal sa kanya ni Lorenzo. You're my problem. What got into your head that you even told Bruce about our relationship and our future child? Hindi ka ba nag-iisip? Ano bang big deal doon? Kay Bruce ko lang naman sinabi. At saka ano naman kung sabihin ko ang totoo? Maghihiwalay din naman kayo ni Elizabeth. Hindi mo na siya kailangan. Kaya bakit ka ba galit na galit? Dito na natahimik si Lorenzo at binitawan ang leeg ni Cassandra. Hindi ka kasi makapag-intay. Baka pag nainis mo pa ako, ikaw ang hiwalayan ko. Imbis na mag-sorry, ay si Lorenzo pa ang may gana mag-walk out. Iniwan niyang nanghihina ang babae. Aray! Aray ko! Lorenzo, bumalik ka dito! Cassandra POV. As a woman, I should prioritize my decency instead of being someone's side chick. Because in reality, you're just a low-class woman who is easily pleased. Pero bakit kailangan ko pang umarte na may masakit sa akin? Ngayon para lang wag umalis si Lorenzo. Bakit parang ako pa yung nagmamakaawa? Wala naman ako nakikitang mali sa ginawa ko. Yes, nabanggit ko kay Breeze ang tungkol sa amin. Pero ito naman kasi ang namilit na magtanong ng tungkol sa relasyon namin ni Lorenzo. At the first place, wala akong dapat na itanggi dahil nagmamahalan naman kami at totoo naman na buntis ako. At sa natatandaan ko, ay sa sobrang pagmamahal sa akin ni Lorenzo, kaya nito naisip na gumamit ng ibang babae para pakasalan. Bakit ngayon? Big deal na rito yung pagkukwento ko kay Breeze. Eh ano naman kung malaman ng mga tao? Maghihiwalay na rin naman sila eh. What happened? Nagtagumpay akong pabalikin si Lorenzo sa loob. I can see any concerns to his face. I feel that he doesn't feel any sorry towards his action earlier. Ang tiyan ko! Ang baby natin! At ngayon, kailangan ko pang magsinungaling. Hindi naman totoong sumasakit yung tiyan ko. Ang totoo niyan, sumasakit ang puso ko dahil nararamdaman ko na parang lumalayo ng loob ni Lorenzo sa akin. Hindi ito ganito dati at nagkaganito lang to. Buhat na magpakasal siya sa babaeng sinasabi nitong ginagamit niya lang naman. Alam ko naman, ramdam ko naman, itong pananakit niya sa akin kanina, yun na yun. Nagagalit to dahil kinakalat kong tungkol sa amin. Maybe dahil ayaw nitong malaman ni Elizabeth, dahil ayaw pa nitong mawala sa tabi nito. Bakit ko nasabi? Kasal lang naman ang habol niya rito. At pwede na niyang hiwalayan to pagkatapos. Pero ano? Hindi niya ginagawa. Hindi niya ginagawa dahil may espesyal na siyang nararamdaman para sa babaeng yon. Kasi kung wala, bakit kailangan niya pang itago ang tungkol sa amin? Ako yung nauna. Pero bakit ako pa yung lumalabas na pangalawa? At nangihiram ng oras niya? I love him so much. That's why kinakaya kong kinikimkim ang sakit. Hindi ako bulag. Pero kailangan ko magbulag-bulagan sa katotohanan na dalawa kaming mahal ni Lorenzo. Talo kasi ako dahil kasal sila. Pero lamang pa rin ako dahil dinadala kong anak niya. At para sa anak ko, ay gagawin ko ang lahat para sa huli. Kami pa rin ang pipiliin. I'm sorry, Cassandra. Ikaw naman kasi may kasalanan kung bakit ako nagagalit. Alam mong mahal kita. Pero pinapangunahan mo ako sa mga desisyon ko.
Wala ka bang tiwala sa akin? Pinagdududahan mo bang pagmamahal ko sa'yo? Are you jealous to Elizabeth? Yan ang mga salitang gusto kong marinig kay Lorenzo. Yan ang palagi niyang sinasabi. Mahal niya ako at magtiwala lang. Nasusuka niya ako sa mga salita niya na hanggang salita lang. Yes, I am. Oo, nagseselos ako. Nagdududa na rin ako sa pagmamahal mo, Lorenzo. Hanggang kailan tayo ganito? Hanggang kailan ako manghihiram ng oras sa'yo? Hindi mo naman mahal si Elizabeth. Ako yung mahal mo pero bakit ayaw mo pa siyang hiwalayan? Magkakaanak na tayo, oh. Anong iisipin ng tao paglabas ng anak natin? Nabunga to ng isang kasalanan dahil kasal ka sa iba ng nabuo to? Kung ganun lang din pala, mas mabuting mawala na lang tong batang dinadala ko. Kesa naman ipanganak ko siya ng isang bastardo. Kunwari sinasaktan ko ang sarili ko sa harapan niya. Pinaghahampas ko ang tiyan ko habang umiiyak. Tama naman ang mga sinabi ko at konsensya na lang ni Lorenzo kung hahayaan niyang tumagal pang pagsasama nila ni Elizabeth. Hey, what are you doing? Stop! Please, stop! I'm sorry. Niyakap niya ako para mapigilan ko ang pananakit ko sa sarili ko. Hinalikan niya ako sa noo at pilit akong inaamo. Hindi ko hahayaan na mawala kayo ng anak ko. Kayo ang mundo ko. Sorry kung ganyan na pala yung nararamdaman mo, Cassandra. Pangako, babawi ako. Aayusin ko to. Hihiwalayan ko naman si Elizabeth. Pero hindi pa talaga pwede sa ngayon. Konting tiis pa. Malapit na eh. Malapit ko na makuha yung mana ko. Once na makuha ko yun, hihiwalayan ko na siya. Kayo ng anak natin ang makikinabang roon. Huwag mo naman akong pag-isipan na kung ano-ano. Ikaw ang mahal ko. Anito sa akin. And here we go again. By his words, malapit na naman ako makumbinsi. I know Lorenzo. He is the type of man that no one can rule off. Mataas ang tiwala nito sa sarili niya, kaya hindi niya pwedeng baliin ko ano man ang mga plano nito. At para wala ng gulo, kailangan mo lang magtiwala sa sasabihin niya. O sige, papayag ako. Pumapayag ako sa isang kondisyon. Anong kondisyon? Anito sa akin. Sige, hihintayin ko hanggang makuha mo ang mana mo. Hindi kita guguluhin sa mga plano mo. Titiisin ko magpanggap na wala lang ako sa buhay mo. Pero gusto ko manirahan sa bahay mo kung saan kayo nakatira ni Elizabeth. Gusto ko mapanatag na ako lang talaga. Deal? Ani ako rito. Hindi pwede yun, Cassandra. Magulo yun. Paano naging magulo? Hindi magiging magulo yun, Lorenzo. Basta hindi ka gagawa ng pagsisimula ng gulo. Magiging maingat naman ako. Hired me as your personal assistant. Tapos ang usapan. Hindi na nakakibul si Lorenzo sa kondisyon na hinihingi ko. Ito na lang ang tanging bagay na naiisip kong pinakamagandang gawin para hindi ako ganitong nag-iisip. Kung mananatili ako sa bahay ni Lorenzo, mababantayan ko sila. Ako ang anay na sisira ng katarantaduhan nilang pagsasama. Babawiin kong pag-aari ko na pinahiram ko lang kay Elizabeth. Okay. This week babalik na kami sa mansyon dito sa Batangas. Aayusin ko na muna magiging kwarto mo doon. Sa ngayon, magpahinga ka muna para hindi sumakit ang tiyan mo. I love you. Para akong nabunutan ng tinik. Sa wakas, hindi na ako mag-iisip. Mas malapit ako sa kalaban, mas makakampanti ako. Nakikita ko ang galaw ni Elizabeth na hindi nito iniisip na kalaban ako. Umalis na si Lorenzo at ako naman ay pwede nang mamahinga. Mamahinga sa pag-iisip sa mga bagay na matagal nang nakakapagpalungkot sa akin. Papahinga pa lang sana ako na biglang may kumatok. Dali-dali akong tumayo at sa pag-aakalang sa Lorenzo yon, nang pagbukas ko ay iba pala. Brice, ano na naman? Hindi ka ba makontento sa chismis na nasagap mo? At heto, tandito ka na naman? Umalis ka na. Ayoko na magkwento sa katulad mong napakadaldal. Inaway ako ni Lorenzo dahil sa kadaldalan mo. Grabe ka naman. Ganun ka ba makipag-usap sa bisita? Sa taong tutulong sa'yo? Anito sa akin. Anong tulong? Ano naman ang pakaalam mo sa buhay namin para may maitulong ka? Ani ako rito.
Dahil gusto ko si Elizabeth. Gusto ko siyang kunin kay Lorenzo. At kailangan kita para mangyari yon. Alam ko na parehas lang tayo ng sitwasyon. Kailangan natin magtulungan para mapaghiwalay sila. At bakit ko naman gagawin yun, Reese? Hindi ko na kailangan gawin yan. Dahil nangako na sa akin si Lorenzo na hihiwalayan niya rin si Elizabeth once na makuha niya yung mana niya. At naniwala ka naman. Anito sa akin. Sa tingin mo, gagawin niya yon? Mahal ni Lorenzo si Elizabeth, kaya hindi niya magagawang makipaghiwalay. Alam ko nararamdaman mo na yon. Hindi ka naman siguro manhid. Alam mo bang sa takot niyang malaman ni Elizabeth ang tungkol sa relasyon niyo at sa magiging anak niyo, ay napilitan siyang pumayag sa kondisyon ko na maging malapit sa asawa niya? Pumayag si Lorenzo kahit pinagseselosan niya ako dahil ayaw nito magsabi ako kay Elizabeth ng mga nalalaman ko. Ang totoo nga niyan, pinaunlakan ni Lorenzo ang invitation ko mamaya sa bahay for dinner. Pupunta sila ni Elizabeth. Nabanggit niya ba sa'yo? Hindi, at wala akong pakaalam. Sagot ko rito. Well, you should have. Sumama ka mamaya kung gusto mong papatunayan ng sarili mo kung paano magselo si Lorenzo tuwing lalapitan kong asawa niya. To prove to yourself too. Deal? Deal. In one condition. Kunwari inimbitahan mo ako doon para i-refer kay Lorenzo para i-hire niya ako as personal assistant. Ani ako rito. Yun lang ba? O sige, game! Lorenzo POV. Habang tumatagal, ay palala ng palala ang sitwasyon. Naiipit na ako sa gulo na ako mismo yung gumawa. Now, I have to choose. Which one will I choose? Isa lang naman kasing alam kong sagot sa gulong to. Ang mamili kung sino sa dalawa. Hindi kasi madali sa akin ang mamili. Kung ang nararamdaman ko ngayon ay pakikinggan ko, si Elizabeth ang pipiliin ko. Kasal kami, at siya nang tinitibok ng puso ko. Kaya lang ay may batang nabuo sa sinapupunan ni Cassandra. Ang bata na sarili kong dugo at laman. Ang bata na siyang naging dahilan kung bakit hindi ko pwedeng iwanan si Cassandra. Hindi ko kayang talikuran ang obligasyon ko, ang responsibilidad ko bilang ama niya. Naiinis ako sa aking sarili kung bakit ko hinayaang maging ganitong kukomplikado. Lalo pa ngayon, lantaran ng ipinapakita ni Brice ng pagkagusto nito kay Elizabeth. I can't do anything. He's using what he knows to scare me, so he can freely move on from taking Elizabeth. I have no choice but to follow what he wants now. I've never experienced being manipulated by anyone in my entire life. But what else can I do besides admitting the truth to Elizabeth, just so Brice won't completely take her away from me? At tapos ano, kapag inamin ko mas lalong gugulo dahil mawawala sa akin si Elizabeth? Pero ayoko na rin patagalin ang panloloko ko. Manganak lang talaga ng safe si Cassandra, ay aaminin ko na kay Elizabeth ang lahat. Sa ngayon, hindi ko pa pwedeng gawin yun dahil masama kay Cassandra ang ma-stress at ayoko makaapekto to sa dinadala nito. Kaya naman sa ngayon, ay kailangan kong sundin ang mga kondisyon ni Brice para mapanatiling lihim ang lahat. Kahit labag sa loob ko, pumunta pa rin kami ng aking asawa sa bahay ni Brice. Dumating kami roon eksakto sa oras na hinihiling nito. Sa garden ng bahay niya siya nagpahanda ng isang mahabang lamesa na may 4 na upuan at 4 na mapinggan at kubyertos. Brice welcomed us warmly. The food starts to serve. Bukod sa panay ang tingin nito sa asawa ko, ay may isang bagay akong napansin. Sobrang upuan at nakita ko nilagyan din ng pagkain ng pinggan sa tapat ng bakanting upuan. Pardon me if hindi na natin pwedeng galawin ng pagkain. Wika nito sabay tingin sa relong pambisig. Hindi ko pala nasabi sa inyo na 4 tayong sabay-sabay nakakain. I also invite a friend. Oh, eto na pala siya. Itinaas ni Brice ang isa nitong kamay sabay tumayo. Dahil dito, ay napalingon na rin kami ni Elizabeth upang tingnan kung sino ang dumating. Nakaakbay pa ako kay Elizabeth nang lumingon kami. At pagkakita-kita ko sa mukha ng sinasabi ni Brice na kaibigan nitong darating, ay napamura na lang ako sa aking isipan. Damn! Anong ginagawa niya rito? Otomatikong naalis ang kamay kong nakaakbay kay Elizabeth.
I was so shocked. Hindi ko to inaasahan. Gusto ko tong hilahin at sitahin. Anong katarantaduhan to? It was Cassandra, wearing a big smile and elegant black dress above the knee. Casual niya kaming binati na mag-asawa na kunwari ay hindi kami magkakilala. Sa aming apat, si Elizabeth lang ang hindi nakakaalam na mayroon kaming nakaraan. Kinakabahan ako at hindi ko alam kung ano naglalaro sa isipan ni Cassandra ngayon at bakit to nakikipagkaibigan kay Breeze. Parang natutunugan ko na may kampihan na nangyayari. Hindi man nila aminin, ay alam ko nang ibig sabihin ng pagpunta niya rito. Paniguradong inututo ni Breeze. Talagang desidido ang bugok na to na maagaw sa akin si Elizabeth. Now that our awaited guest is here, I'll introduce her to you before we start eating. Annie to Breeze. Lorenzo, Elizabeth, I would like to introduce you to my friend, Cassandra. Cassandra, meet Lorenzo and Elizabeth. They are a married couple, and they will be staying here in Batangas again. I invited you here to also take this opportunity to introduce you and recommend you. Lorenzo, you mentioned to me that you need a personal assistant. I confidently vouch that Cassandra is qualified for that position. Cassandra is intelligent and reliable. Can you consider hiring her instead? Mahabang sambit nito sa akin. Sinasabi ko na nga ba, nagtutulungan sila. Ito rin yung topic namin ni Cassandra kanina. At itong si Breeze ang ginagamit ito ngayon para hindi magduda si Elizabeth sa hinihiling ni Cassandra na pananatili sa mansyon. Pag-iisipan ko muna. Safe na sagot ko sa ngayon. Actually, pwede ko namang i-grab ang offer ni Breeze dahil ito na talaga ang best way para makalusot. Sadyang natatabunan lang ng inis ang nararamdaman ko ngayon, kaya naman puro matalim na tingin ang ibinibigay ko kay Cassandra. Pinangungunahan na naman kasi niya ako at hindi ko palalampasin ang ginawa niyang to. Ginagawa niya akong sira. Samantala, nagulat ako nang hawakan ni Elizabeth ng kamay ko. Mahal, bakit pag-iisipan mo pa? I think magandang idea na i-hard mo si Cassandra para naman may gagawa ng ibang trabaho mo para hindi ka napapagod at mas marami tayong oras na mailalaan sa isa't isa. Mas maraming assistant, mas okay. Hindi naman siya i-recommend ni Breeze kung hindi siya qualified. Pagsang-ayon ni Elizabeth. Lahat sila ay nagsisimula ng kumain at ako na lang ang hindi. Pakiramdam ko ay pinagpapawisan ako ng malamig. Si Elizabeth pa ngayon ay nag-uudyok sa akin na i-hard si Cassandra. Kung alam lang nito, isang malalim na bugtong hininga ang ginawa ko bago ko pumayag. Okay, my wife is right. Cassandra, papatawag na lang kita kapag pwede ka na magsimula. Sa ngayon kasi, ay inaayos pa namin ang paglilipat dito. Ani ako rito. Oh wow, thank you Sir Lorenzo. Hindi ko naman ina-expect na madali ka palang kausap. Sagot naman ni Cassandra. Habang umaart ito ng normal sa harap namin, ay may ginagawa naman tong katarantaduhan sa ilalim ng lamesa. Ang paa nito ay ikinawit sa paa ko at inaabot nito ang kasangga ko. Ginagamit nito ang paa nito para akitin ako. Damn! Pasimpleng saway ko sa kanya. Itinatabay ko ang malikot nitong paa gamit ang kamay ko. May problema ba? Sabay na tanong ni Elizabeth at Breeze tungkol sa kakaiba kong kinikilos. Wala. Sabi ko na lang. Talagang kuhang-kuha ni Cassandra ang gigil ko. Hindi ako makapag-focus sa pagkain. Hindi ako makapag-focus sa pakikipag-usap. The more na sinasaway ko ito, ay mas lalo pa tong nanggigigil. Maya-maya ay nalaglag ang isang kubyertos at si Cassandra ang yumuko para pumulot dito. Munti ko nang malunok ng buo ang karneng ibinigay sa akin ni Elizabeth dahil sa ginawa ni Cassandra. Pinigalang naman nito ang kasangga ko. Wala akong magawa sa paglalaro na ginagawa nito ngayon. Naiinis na ako at hindi ko naman pwedeng ipakita kay Elizabeth. I better to warn Cassandra na ayoko ng mga ginagawa nitong ganito. Hindi pa man din ito nakatira sa bahay ay ganito nang ginagawa nito. What more pa kaya kung nasa iisang bubong na kami nakatira? Nawalan na ako ng gana na kumain. CR lang ako. Paalam ko sa kanila.
Iniwanan ko silang tatlo doon dahil hindi ako makahinga. Tiwala pa rin ako kay Breeze na hindi niya ako ilalaglag kay Elizabeth. Subukan lang niya at hindi niya gugustuhin na maging kaaway ang isang tulad ko. Gusto ko magwala sa mga oras na to. Sasapakin ko na sana ang dingding ng banyo na mapigilan ako ng biglatong pagbukas. Akala ko sinundan ako ni Elizabeth, ngunit si Cassandra ang dumating. Pumasok din to sa banyo at ikinandado pa ang pinto. Anong ginagawa mo? Nababalo ka na ba talaga? Mahinahon ngunit may gigil kong hinawakan sa balikat si Cassandra. Talaga bang ginagalit mo ako? Ani ako rito. Ano? Ginagalit? Hindi ba pwedeng gumagawa lang ako ng paraan para mas maging madali sa'yo ang lahat? Eto naman yung plano mo, hindi ba? Anong mali sa ginagawa ko, Lorenzo? Lahat. Ani ako rito. I said leave it all to me. Nakikialam ka na naman. Nakikipagkaibigan ka pa taga sa tarantadong si Breeze para may katuwang ka? Cassandra, hindi mo kaaway si Elizabeth. Siya ang kawawa dito. Bakit ba hindi mo maintindihan yung mga plano ko? Dahil nababagalan na ako, Lorenzo. Pakiramdam ko sinasadya mong pabagalin ng lahat. Parang ikaw yung ayaw ko malas eh. Ako, hindi naman dapat ako yung ganito. Hindi ako yung dapat na pangtago. Mahirap ka bang umintindi, Cassandra? Sa ginagawa mo ngayon, mas binibigyan mo ako ng problema. At sumunod ka pa talaga rito? Paano ko mag-CR din si Elizabeth? Speaking of Elizabeth, mahal, matagal ka pa ba dyan sa loob? May problema ba? Wika nito sa labas ng banyo. Ha? Wala. Sumakit lang yung tiyan ko. Pagdadahilan ko, sinanyasan ko si Cassandra na huwag gumawa ng ingay at sumunod naman ito. Nagulat nga lang ako nang halikan niya ako habang nasa loob kami. Sige, antayin na lang kita sa labas. I love you. Hindi na ako nakapag-I love you to kay Elizabeth dahil sa ginagawa ni Cassandra. Kaya naman sa inis ko'y kinagat ko ang labi at hindi ko sadyang napalakas ito. Dumugo tuloy. Satisfied? Ha? Ulang hiya ka, Lorenzo? At ito na ang kusang lumabas ng banyo. Elizabeth POV. Hindi talaga ako convinced na bukal sa loob ang pagpunta namin ni Lorenzo sa bahay ni Breeze. After ng lahat ng pag-amin ni Lorenzo na kinaseselosan niya to ng husto, si Breeze ang naging dahilan na madalas naming hindi pagkakaintindihan lately. Kaya naman nahiwagaan talaga ako sa nangyayari. Why all of a sudden ay okay na agad sila? Why do I have this kind of feeling na hindi totoo si Lorenzo sa pakikipaglapit kay Breeze? I notice it. Every time na mahuhuli nitong nakatingin sa akin si Breeze, ay saka naman niya ako aakbayan. Saka ito magiging sweet sa akin. Feel ko, naroroon pa rin ang pagsaselos nito. Kaya naman sinisigurado ko na nagiging maingat ako sa mga pakikipag-usap ko kay Breeze. Mabait talaga si Breeze at napatunayan ko yun lalo ngayon. Nagpahanda siya ng dinner para sa amin at hindi lang yon. May inibitahan pa itong kaibigan na kung saan inilapit nito kay Lorenzo para matulungan. Si Cassandra. Actually, parang nakita ko na to dati. Parang familiar na sa akin ang mukha nito. Yun nga lang, dahil hindi nito nabanggit yon, ay naisip ko na baka familiar nga lang. Anyway, Cassandra is pretty and looks smart also. I don't see any problem hiring her. I mean, Lorenzo needs another assistant para naman hindi to gaanyong pagod. Lalo pa ngayon na gusto na nitong magkaanak kami. So, how's the food? Breeze asked. Good. Nagustuhan ko ang lahat ng inihanda mo, especially tong steak. Sino ba naman ang hindi fan ng steak? The dinner setup was also good. Mabuti naman kung ganon. Anito, alam mong hirap na hirap ako mag-isip ng ihahanda ko sa inyo mag-asawa. Especially kasi ang gabing to para sa akin. Pagpapatuloy ni Breeze sa aming usapan. Pwede ko bang malaman kung bakit to naging espesyal? Ani ako rito. Oo naman. Espesyal sa akin ang gabing to dahil okay na kami ni Lorenzo. Yun nga rin ang pala ang tatanong ko. Bakit nga ba? Why all of a sudden bigla kayo naging okay?
Okay naman kayo before. Pero pareho naman nating ramdam sa mga kilos ni Lorenzo na ayaw niya maging close tayo. Bakit para ngayon biglang okay na sa kanya? Wala namang ibang mabigat na rason. Sabihin na lang natin na nakita ni Lorenzo na malinis ang intention ko. Nothing but friends only. Hindi naman kita aagawin sa kanya. Unless saktan ka niya at ipagpalit sa iba. Malabo niya mang mangyari yon. Ani ako rito. Hindi natin masasabi. Pero what if dumating kayo sa ganoon? Ayoko na lang isipin, Breeze. Maiba ako. Nasaan si Cassandra? Maybe nagpunta sa CR? CR? Si Lorenzo nagpaalam siya na pupunta ng CR. Pero hanggang ngayon wala pa. Maybe nandun sila pareho. Ani Breeze sa akin. Ano? Anong sinabi mo? Ang ibig kong sabihin, baka pareho silang nagpunta ng banyo. Maraming banyo dito sa mansyon. Kaya pwede naman sila mag-CR kahit saan dito. Puntahan mo na kayang asawa mo at baka na-flush na sa inidoro. Puro ka talaga biro, Breeze. Sige, okay lang ba na maiwan na muna kita rito? Okay lang. Tumayo na ako at nagtungo sa CR kung saan baka naroon si Lorenzo. Nakapasok na ako dati dito sa loob ng mansyon at minsan na rin naki-CR. Swerte naman na sa unang CR na kinato ko ay naroon pala ang asawa ko. Ang sabi nito sa akin ay sumama daw ang tiyan nito at intayin ko na lang daw siya sa may table namin kanina. Kakaupo ko pa lamang sa upuan na kinauupuan ko kanina ay siya namang dating ni Cassandra. Nakahawak ito sa bibig at nagulat kami ni Breeze nang tanggalin nito ang kamay dahilan para makita namin na dumudugong pang ibabang labi nito. Oh my God! What happened, Cassandra? Napaano yung bibig mo? Agad ko siyang nilapitan at sinipad ang dumudugo nitong labi. Oo nga, Cassandra. Napaano yan? Nag-CR ka lang nagkaganyan ka na? Don't tell me na may kumagat ng labi mo sa loob ng CR. Pagbibiro ni Breeze. Medyo na-off ako sa biro nito kay Cassandra, pero mukhang kinagat ang labi nito. Hindi makasagot si Cassandra at hindi ko na unulit ang pagtatanong. Dumating na rin kasi si Lorenzo na galing sa banyo. His face is serious and looks mad. Okay ka na ba, mahal? Nilapitan ko ang asawa ko para kamustahin at may isang bagay akong napansin sa damit nito. Ano to? Dugo? Saan mo nakuha yung mancha ng dugo sa damit mo? Tanong ko at wala sa loob akong napatingin sa dumudugong labi ni Cassandra. Ang creepy lang. Sa steak? Oo, sa steak. Medyo hilaw kasi yung karne. Sagot naman ito. Sa pagkakaalam ko na steak na ibinigay ko rito ay well done at sa pagkakatanda ko rin ay hindi nito ginalaw ang pagkain nito. Siguro yung red wine ang tumulo sa damit nito kaya hindi na ako nagtanong pa. Shall we go? Nag-aaya na si Lorenzo kaya nagpaalam na rin kami agad kay Breeze at kay Cassandra. Sa kotse, napansin ko na panay ang hawak ni Lorenzo sa labi nito at para bang malalim ang iniisip. Kinakausap ko siya pero hindi niya ako naririnig. What did you say again? Wala. Ang sabi ko i-hire mo na si Cassandra dahil mukhang okay naman siya. Pag-iisipan ko. Ani Lorenzo sa seryosong tinig.